So this is part 2 ng troubleshooting video. So on the previous video, na-explain ko doon na may issue nga tong lumang computer ko, which is hindi siya nagbo-boot, hindi nagdi-display ng kahit ano. So after trying multiple troubleshooting steps, yung mga basic troubleshooting for that specific issue, hindi pa rin gumana. So I suspect na may naging problema na yung components ng lumang computer. So nagpapalit na tayo ngayon. So again, sumubok na ako ng bagong motherboard pero hindi pa rin siya nag-boot. So now meron na tayong bagong power supply dito. And then now susubok tayo ng processor this time. So meron ako ditong bago rin, kakabili ko lang na processor. So this is Ryzen 5 3400G. So meron na tong integrated graphics para just in case na processor or GPU yung problema, malalaman ko na siya ng sabay by just using or purchasing one, which is itong CPU na may integrated graphics. So yung goal natin for this video is to sana mag-boot na siya and mag-display na ulit para magamit na yung computer, and then the rest will follow yung ibang mga components. Ang importante is mag-boot siya, malaman natin kung ano yung sira and gumana ulit, and then yun, gradually mag-upgrade ng ibang components para magamit ulit siya for gaming purposes. Ito yung lumang motherboard. So dito ko muna siya tatry. Meron ng RAM, nalagay ko na. So susubok muna tayo ng isang RAM muna. So one at a time. And then gagamitin ko itong bagong power supply. And then sasalpak natin itong bagong processor. Alright, so everything is plugged in again. So the new processor, power supply, meron na tayong cable for HDMI cable for the display na nakasaksak rekta sa board, since may integrated graphics naman yung ano natin. So power supply, yung fan nakasaksak, yung 8-pin for the CPU, yung 24-pin na power supply and all, and yes, nakasaksak na. So try natin, kinakabahan ako. Let's go. Nag-white yung ilaw ng monitor, which is a sign na may ginagawa yung PC for the display. Hindi niya yan ginagawa dun sa lumang processor. And then umiilaw yung mouse. Ito, dito umiilaw nung gamit ko yung lumang mga components. Even with the new board, hindi siya umiilaw. So it's stuck. So parang nagbo-boot loop siya. I'm not sure what's the problem. It could be that yung lumang motherboard does not support this processor, pero luckily I have a new board, so sana dito gumana siya this time. I'm gonna try the new board this time. Alright, so baklas ko na baklas ko na naman lahat. So this is the new motherboard. Ililipat ko yung bagong processor dito sa bagong motherboard this time, hoping na yung BIOS na nandito is compatible na doon, and sana hindi na siya mag-boot loop and dumiretso na siya sa BIOS. So kunin ko lang yung processor. Okay, let's try it.
Oh, okay. Okay. So there we go. Bukas. Meron tayong... Taka lang ha. Ano bang tawag dito? New CPU installed. Alright, we have the BIOS. Yes, sir. Okay na. So, luma. Alright, so yun na nga, nag-boot siya using the new processor. So yung bagong processor ko is the Ryzen 5 3400G. Meron siyang integrated graphics. Hindi siya ganun kalakas. Medyo luma na rin yung processor na yon. But ang importante is gumana. So we have the BIOS. So ang issue is the processor, or hindi pa tayo sure, baka yung GPU din kasi hindi ko pa siya nasusubukan with the GPU. So I'm gonna try that again, but nag-boot na siya. Yun ang importante, and I just have to set up everything else. Alright, so for the conclusion nung troubleshooting natin dito sa PC, medyo magastos pero gumana, and nalaman natin kung ano yung sira. So hindi ko na na-videohan pero tinry ko i-boot yung PC since nag-boot siya using the new processor na may integrated graphics. So we know working yung bagong motherboard and processor. And then, nung tinry ko siyang i-boot using the GPU, yung lumang GPU na AMD na GPU RX 570, hindi siya nag-boot. So, it means yung sira talaga is the GPU. So, meaning yung lumang motherboard tsaka yung processor, gumagana pa sila. Yung processor, I'm not sure kasi hindi ko siya na-test since wala siyang integrated graphics and wala akong extra graphics card na working na pwedeng gamitin para ma-test kung magbo-boot pa siya. Hindi ko malalaman. So, tabi ko muna. I can use that later on kapag may ibang parts na ako na nabili para may pang backup PC ako. But this will be the main one na lalagyan ko ng GPU and all. Soon. So, pero ngayon naka skeleton pa lang, wala pang case, hindi ko pa siya binalik sa lumang case. I plan to buy a new case para dito, but yun nga. So on lang natin siya ulit. Alright, so yun. Dito pa lahat sa lamesa, yung power supply, yung storages and all. Tapos yan, nag-boot na siya. Sinaksak ko straight to BIOS, sinetap ko na siya, and then yun, nagbo-boot na, and then nag-straight na siya sa Windows din. Ang pangit lang dito is yung license nung Windows 10, so Windows 10 pa to, wala na siya. So nandun siya sa lumang board, I think. So kailangan kong magkuha ng another license na i-install or pang reactivate ng Windows, or balak ko din naman mag-update na to Windows 11. So yun na lang siguro yung gagawin ko, and then hanap ako ng murang license na mabibili online siguro, and para ma-force ma-register siya. So yun lang for this video, but technically, ganun kasi yung troubleshooting steps na gagawin. For example, dadalhin nyo siya sa mga tech, sa mga shop na merong extra supplies or equipments na pwede nilang gamitin pang test para malaman kung alin yung sira. So it's either one of all these components ng PC. So in my case,
yung GPU nga. So yung method na ginawa ko is magastos, mas makakatipid kayo kung dadalhin nyo na lang sa shop, pero yun, mas masaya kung kayo mag-troubleshoot, magastos nga lang, pero yun, yung learning, kung hobby nyo talaga rin mag-build ng PC, this is much better. And yun, kung may budget, syempre mas madali, pero if wala yung nagtitipid, syempre mas mura kung idalhin sa shop. Meron lang usually 400 or 500 pesos na fee para sa pagto-troubleshoot. And then malalaman nila kung ano yung component na nasira and kailangan palitan, and yun na lang yung bibilin nyo or something. So ganun. And dun sa luma kong na setup na hindi nag-boot, na hindi ko rin nagamit nga pala kasi nga nag-boot loop siya because I think hindi supported nung BIOS na nandito sa lumang motherboard yung Ryzen 5 3400G. So hindi siya di-display, though nagbo-boot siya pero umuulit-ulit lang. So hindi ko rin ma-update yung BIOS kasi wala akong GPU or another supported na processor na may integrated graphics para ma-update yung BIOS. But pag nagkaroon ako ng spare GPU para magamit, para mag-display siya, gagamitin ko siya para mag-update ng BIOS, and I will of course upload the video pag i-update ko na yung BIOS nito, and then I'll see sana maging successful, and then I can build another PC out of this old motherboard and components na pwede kong gamitin as a backup computer din pang business, or pwede ring ibenta. But that's going to be a video in the future. So yun lang.